الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, papuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyaya, ang pagkakataong ito na nasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, mayroong dalawang kaida, dalawang alituntunin na kapag isinabuhay ng isang tao, tiyak na siya ay magtatagumpay sa kanyang buhay dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Hunaka qa'idatani man lazimahuma anjaha wa aflaha fi hayatihi ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. Wal qa'idatul ula alla tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Unang alituntunin ay ang huwag mong mamaliitin anumang kabutihan. Huwag mong mamaliitin. Gaano man kaliit o kasimple sa iyong pananaw na kabutihan, huwag mo itong mamaliitin. Kapag binuksan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kabutihan, huwag mo itong mamaliitin, bagkus samantalahin mo ito. Kahit gaano man ito kasimple, kaliit sa iyong pananaw. Ang pangalawang kaida, al-qaidatu ath-thaniya, la tastasghiranna min as-sayyi'ati shay'an. Huwag mong mamaliitin anumang mga masasamang gawain. Kahit na gaano pa ito kasimple at kaliit sa iyong pananaw, huwag mo itong mamaliitin. Kapag isinabuhay mo ang dalawang alituntunin na ito, mga kapatid, tiyak insyaallah, ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Una, mga kapatid, sa tuwing binubuksan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, anumang kabutihan, huwag nating palampasin. Marami sa atin kasi, kapag mayroon siya nakitang kabutihan, na minamaliit niya ito, kaya hindi niya ginagawa. Anong may tutulong sa akin ang gawain na ito? Anong may dadagdag sa talaan ng aking mabubuting gawain kung gagawin ko bagay na ito? Katulad halimbawa, mga kapatid sa Islam, tayo nasa field tayo ng da'wa, walillahil hamd. Isa sa mga napakapayak at napakasimpleng pamamaraan ng paghahatid ng mensahe ng Islam ay ang pamimigay ng pamphlets. Napakasimple lang yung gawain na yan. Hindi yan nagre-required ng pagiging mayroong malalim na kaalaman sa Islam. Masya Allah. Pero alam niyo ba na napakarami mula sa mga tao ang ginabayan ni Allah sa pamamagitan nito? Kaya huwag nating mamalitin anumang mabuting gawain na bubuksan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang zaniya na babae noong unang panahon sa panahon ng mga Israelita, na kung saan ay nakapasok ng paraiso dahil sa awa niya sa isang aso. Nakapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa awa niya sa isang aso na kanyang pinainom dahil sa tindi ng uhaw ng aso na yun. Sino mag-aakala na ang awa sa isang hayop ay magdudulot ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagpasok ng tao sa kanyang paraiso, mga kapatid sa Islam. At ganun din sa mga masasamang gawain, huwag nating mamaliitin anumang masamang gawain, mga kapatid sa Islam. May isang babae ayon sa tumpak na hadith na nakapasok sa impyerno dahil sa isang pusa na nagdulot ng kamatayan niya. Na namatay dahil sa ikinulong niya, iginapos niya, tinali niya yung pusa na yon hanggang sa namatay ang pusa na yon dahil sa hindi siya nakakain. Hindi niya pinakain, hindi niya pinakawalan para makapaghanap ng pagkain niya hanggang sa namatay ang pusang yon. Nagdulot yun ng kamatayan ng pusang yon
dahil doon ay nakapasok ng impyerno ang babaeng yun. Kaya mga kapatid, huwag na huwag nating mamaliitin anumang kasamaan mga kapatid. Nawa ay nakapagdulot ito ng payo sa ating mga kapatid. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng simpleng payong ito. Kapag isinabuhay natin ang dalawang alituntunin na ito, insyaAllah, magtatagumpay tayo sa buhay na ito, higit lalo sa kabilang buhay. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.